Bukod kay Bruce, isa pang wildlife ang napadpad sa isang barangay sa Caloocan. Marami daw ahas dito, may nakuha sila parang cobra. Rat snake siya, oh. Okay, hindi po makamandag ito, no? Kalimitan ng mga ganito ang kinakain daga. Wag siya masasaktan, hindi siya magiging aggressive. Wag niyong gagayahin tong ginagawa ni Doc Nielsen. Baka mamaya, ginaya niyo ako. Sabi ni Doc Nielsen, ganito, hinawakan yung ganun, tapos nahawakan niyo, makamandag. 30 minutes lang, titigil na yung puso niyo. So, huwag kayong magtitiwala sa mga wildlife, hindi dapat hinahawakan na. Mga eksperto lang ang gumagawa nito. Congratulations, Nonoy, dahil nahuli mo siya ng walang sugat, ano? Nakita ko yung kaliskis niya, walang damage. 4 na araw na mula nang mahuli ni Nonoy ang ahas. Isa itong rat snake. Hindi raw ito ang unang beses na nakakita ang mga residente ng rat snake sa kanilang lugar. Noong nakaraang Marso lang, isa pang rat snake ang kanilang nakita. Pero sa takot na ito ay makamandag, napatay nila ang ahas. Nanunuklaw din ang ahas, pero depensa nila yon. Naging kaakit-akit din sa mga ahas ang mga alagang manok ng mga residente. Hinala ni Nonoy, posibleng naghahanap ng pagkain ang ahas. Sinamantala ko ang pagkakataon na magbigay ng paalala sa mga residente. Meron nga palang batas na ginawa, no? Ang tawag doon is yung Philippine Wildlife Act. Bawal manguha ng kahit anong klaseng buhay ilang or bilang 4 na araw pa lang siya na nasa kulungan na ganito. Nakita ko malusog naman siya. Dinala namin ang ahas sa protektadong lugar para ibalik sa wild. Okay, ano? So, nandito na tayo sa forest area kung saan natin pakakawalan na itong brown rat snake na ito. Okay, ano? So, this is a good release site. Maraming mga puno, there's maraming mga weeds, and kung may mga food trees, malamang may mga rodents din dito, yung mga daga. Yun yung mga kinakain ng mga rat snakes.